Mga balita ngayong araw dapat alamin. Anong chairperson? Ayon kay Representative Sangco, hindi maaaring gawing depensa na may banta sa buhay si Ko kaya hindi makauwi ng Pilipinas. Ayon kasi sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, may seryosong banta umano sa buhay ni Ko at natatakot ng umuwi ng bansa dahil sa matinding galit ng publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Sangco. Alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad, no? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Dagdag pa nito, walang legal na batayan ang sinasabi ng abogado ni Ko. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ang batas. Bunsod nito, muli itong umaapela sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na ang passport ni Saldi Ko. Samantala, naniniwala Mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang nanguna sa paghain ng reklamo laban sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Umaabot sa 1.6 billion pesos tax liabilities o hindi nababayarang buwis na mga ito sa pamahalaan mula 2022 hanggang 2024. Nadiskubre ito sa kanilang financial transactions, properties, business interest at tax returns. Si Alcantara ang may pinakamalaking tax liability na umaabot sa 900 million pesos. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagdedeklara ng State of National Calamity, magagamit agad ang emergency funds at mapabibilis ang procurement. That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of Dalawigan. the storms. Batay sa satellite images at rainfall data noong November 3, ilang oras pa lang mula nang pumasok ang Bagyong Tino sa PAR, ay makikita na ang mabilis na pagkapal ng ulap sa Visayas region, indikasyon ng maraming ulang ibabagsak ng bagyo. Sa loob ng 24 na oras, nakapagtala na ng paglagpas sa critical water level sa maraming lugar sa Cebu, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Maraming lugar na rin ang napaulat na nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon pa sa Pag-asa, ang dami ng ulan na ibinagsak ng Bagyong Tino sa Cebu ay lumampas sa 20-year return period. Ibig sabihin ay bihirang mangyari ang ganitong matinding pag-ulan sa isang komunidad na may 5% na posibilidad lamang sa isang taon. Dahil dito, nagdulot ang pag-ulan ng matinding pagbaha, pinsala sa ari-arian at kabuhayan at pagkawala ng buhay ilang oras matapos tumama ang bagyo sa Southern Jubilin de Cayman. Makikita ang tila pag-ikot ng malakas na hangin dala ng Bagyong Tino na nagdulot ng takot sa maraming residente. Rinig na rinig din ang malakas na pag-ugong ng malakas na hangin sa kuhang ito ni Michael Lucas kung saan halos mag-zero visibility na ang kalsada dahil sa lakas ng bagyo. Paghupa ng ulan, tumambad sa mga residente ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Kabilang dyan ang mga nagtumbahang puno at poste, mga bahay na natanggalan ng bubong, nasirang mga infrastruktura, nawasak na mga tahanan at malawakang pagbaha na naranasan sa isla. Dahil na rin sa matinding epekto nga ng Bagyong Tino na naranasan sa lalawigan, kabilang sa nananatiling walang supply ng kuryente ang isla ng Linapakan, nawala rin pansamantala ang komunikasyon at network data signal sa mga bayan ng Agutaya, Cuyo, Magsaysay, El Nido, Quezon, Rojas, Naran, Linapakan at San Vicente. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan na nararanasan dito sa Puerto Princesa, ay kanya-kanya na ring linis ang kalsada ang CDRRMO at ilan pa ang LGUs para tuluyan ng madaanan ang mga kalsada. Sa huling tala ng PDRRMO, umabot na
sa 28,653 na pamilya o 97,064 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Tino. Ang mga bayan na lubang naapektuhan sa pagtama ng bagyo ay ang bayan ng El Nido, Palawan, Coron at Rojas. Kasalukuyang naghahatid na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Palawan sa mga pamilyang apektado. Natukoy na nga ang pagkakakilanlan ng lahat ng 6 na aircrew ng bumagsak na Super Huey helicopter sa Agusan del Sur noong Martes. Ngayong araw ay ihahatid na sa kani-kanyang mga lugar ang 6 at bibigyan ng arrival honor. Kaninang umaga, binigyan ng departure honor ang labi ni Sergeant Ives C. Jub sa Eastern Mindanao Command bago lumipad papuntang General Santos City bandang alas 9:30 ng umaga. Samantalang inihahanda na rin ang paglipad ng mga labi ni Airman Amir Kaidar Apion patungong Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga. Gayon din ang mga labi ni na Captain Paul Lee Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Golfo at Airman First Class Erickson Merico na inaasahang dadalhin naman sa Villamor Air Base mamayang hapon. Patuloy Bubukas ng 172 contractual positions ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon kay Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang staffing pattern ng komisyon. Ayon kay Attorney Hosaka, malaking tulong ito upang mapunan ang kakulangan sa Legal Department, Special Investigation Office at maging sa support at administrative staff. Yung mga abogado natin ngayon, most of them are being detailed to us by the other agencies, the government. But with this staffing pattern being approved now and with the budget hopefully to be downloaded soon to the commission, we will be able to accommodate our organic staff already, which will be composed of lawyers, accountants, and other and engineers as well. Binigyan ni Senate President Vicente Soto III na hindi niya tinitingnan ang mga issue ng umano'y pang-aatake sa Senado o sa partikular na miyembro ng institusyon. Ito ay sa gitna ng mga rekomendasyon, partikular na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakasuhan na ang ilang personalidad kabilang sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon kay Soto, nakatutok siya sa trabaho bilang tagapangulo ng Senado. Nang tanungin ito kung demoralisado ang mga kasamahan niya sa Senado dahil sa issue, ito ang kanyang tugon. Hindi, basta't nagtatrabaho kami, gagawin namin ang trabaho namin. Ang napaka-importante sa amin ngayon, and I always say this, the single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch. As far as the Senate is concerned, that is my primary objective now. Kaya yung mga ganyang mga issue, I don't allow it to stymie the work of the Senate, especially the Senate President's office. Sinagot rin ni Senador